Ang sabi po sa Palagoy, chapter 3, verse 22 to 23, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay, ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. It is new every morning. New every morning. Pagkagising pa ng umaga, pagkamulat pa lang ng mata natin, Lord, salamat! Buhay pa ako. Sino po ang nagpapasalamat ng gano'n? Taas nga po kamay. Purihin po ang Panginoon. Unwavering hope is not the absence of pain. Alam po ninyo, maaaring sinasabi natin na meron tayong pag-asa. Pero Lord, bakit gano'n? May pag-asa ako, pero bakit meron ako nararanasan kasakitan sa puso ko? Bakit meron pananampalataya ako, pero may nararanasan akong takot? Alam po ninyo, ang sabi, ang pag-asa ay pinapanganak sa gitna ng sakit. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga pagtitiis, doon lumalabas ang mas matibay na pag-asa. Amen po? Amen. At alam po ninyo, napakabuti ng ating Panginoon dahil kahit kailan, hindi niya tayo inalisan ng pag-asa. Sa halip ay dinagdagan niya ang ating pananampalataya. Ano pong sabi sa Roma chapter 8 verse 24 to 25? Ang sabi dito, hindi matatawag na pag-asa kung nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sinong tao maasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung maasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin ito o iyon ng buong tiyaga. So blessing. Unwavering hope does not deny reality. It does not pretend everything is okay. Unwavering hope says, masakit, pero magtitiwala pa din ako. Hindi ko naiintindihan sa ngayon, pero kakapit ako. Sino po ang magsasabi nun? Kakapit ako. Kakapit ako hanggang sa uli. Ang ating pag-asa, mga kapatid, ay hindi nakaangkla sa mga nangyayari sa buhay natin. Ang ating pag-asa ay nakaangkla sa ating nag-iisang Panginoon. Alam po ninyo, kahit na tayo mahina, o minsan, nawawalan tayo ng pananampalataya, o tila, nawawalan tayo ng pananampalataya. Lalo na pag umaharap tayo sa mga matitinding pagsubok. There are times na nagpe-pray tayo, parang hindi yata nadidinig yung prayer ko. Tagal ko nang pinagpe-pray. And there are times na parang may mga pangako ang Diyos sa atin na parang bagang hindi pa niya tinutupad. And there are times na parang tahimik lang ang Panginoon. Pero tandaan po natin mga kapatid, ang sabi sa 2 Timothy 2 verse 13, even we are faithless, He remains faithful. Alam po ninyo, mali tayo. Nagkasala tayo sa Panginoon sa mga pagkakataong tila nawawalan tayo ng pagtitiwala sa Kanya. Pero lagi natin tandaan na ang Diyos ay nananatiling tapat kahit hindi tayo tapat sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang Kanyang sarili. Sino po ang magsasabi sa inyo na I am belong to God or I am belong to Christ? Sabihin niyo nga po, I am belong to Christ. So hindi po kayo iiwanan ng Panginoon. Hindi po niya kayo pababayaan. Hindi po niya kayo itatakwil. Umasa po tayo sa Kanya. Ito po ang maganda. Whenever we fall, God remains faithful. Amen? Whenever we doubt, God stays the same. Wala ba amen doon? When we are tired, God is steady. Alam po ninyo, napapagod tayo, nanghihina tayo, pero lagi nating tatandaan, God will sustain us with hope and faith, and He will carry us forward. Papasanin niya tayo every time. Alam po ninyo mga kapatid, sa pagharap natin sa taong 2026, lagi nating tatandaan, maaring hindi tayo sigurado kung we are still existing tomorrow, pero pakinggan po natin yung sinasabi sa Hebreo 10 verse 23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa. At huwag na tayong mag-alinlangan pa. Lord, help us.
sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Amen po? Unwavering hope is not about knowing the future. It's about knowing who holds the future, and that is our Lord Jesus Christ. Maring sabihin natin na sarili natin, alam ko mangyayari yun. Palitan natin. Ganito ang sabihin natin. Alam kong kasama ko siya saan man ako pumunta. Mga kapatid, sa ating pong pagdiriwang ng worship and concert for tonight, let us always choose hope over fear. Let us choose trust over doubt. And let us choose worship over worry. Tulungan nawa tayo ng Diyos sa ating mga pananalangin dahil hindi nga sigurado lahat ng bagay, pero God is always faithful. And let us end this year and let us declare together, our hope is unwavering, our God is faithful, and our future is in His hands. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, sa buong taong 2025. Sa iyong pag-iingat sa amin, sa iyong pagliligtas sa amin, sa iyong pagdinig sa aming mga panalangin, sa iyong pagpapagaling sa amin, sa iyong pag-iingat sa amin at pag-aahon sa amin sa lahat ng mga problema na aming pinagdaanan sa buhay. Lord, thank you sa mga pagsubok. Salamat dahil itong mga pagsubok na to ay niloob ninyo na dumating sa aming buhay, hindi upang kami ay panghinain, kundi upang kami ay bigyan ng kalakasan. Turuan kaming magtiwala sa iyo. Salamat sa lahat ng mga karanasan na nakita namin, Panginoon, na ikaw ay tapat sa amin. Salamat dahil kahit kami mahina, kahit may time na parang gusto na namin sumuko, pero hindi ka sumusuko sa amin, Panginoon. And Lord, sa darating na 2026, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buong pamilya, Panginoon. And we pray, Lord, na hindi sa pamamagitan ng mga pailaw o mga paputok ang pagsalubong namin sa bagong taon, Panginoon. Ba't ang maging pagsalubong namin sa bagong taong ito, O Diyos, sa iyong biyaya at kalooban, ay pasasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay, sa iyong katapatan sa aming mga pamilya. At italangin nawa namin, Panginoon, sa darating na itong taong 2026. Samahan mo kami, Panginoon, sa anumang mga pagsubok at biyaya sa aming buhay, sa mga katagumpayan at sa mga kabiguan na nagtuturo sa amin para muling bumangon at hindi tingnan ang aming mga sariling mga kahinaan, kundi tingnan namin sa kabila ng aming kahinaan ang kalakasan ni Kristo sa aming buhay na siyang dahilan ng lahat sa amin. And we pray, Lord, sa oras na ito, Panginoon, mahabang buhay sa aming mga magulang, sa aming pamilya, kalakasan, kalusugan, pagpapala sa lahat ng hawakan namin kamay sa iyong kapurihan, sa church na ito na aming kinabibilangan, sa church na aming kinabibilangan. At gamitin mo kami, Panginoon, para marami pa ang maabot ng iyong banal na salita, marami pa ang maligtas sa pag-awit, sa pangangaral, sa paghipo sa mga puso ng mga tao na nilalapit mo sa aming Panginoon. Use us for your glory, Lord. And you are our hope, Panginoon. Ikaw lang ang aming pag-asa, Panginoon. Turuan mo kami na laging magtiwala at tumingin sa iyo, Panginoon, hindi sa sarili namin kahinaan o kalakasan, but to trust you, Panginoon. We have faith in you, Lord, and our faith is from you. And we thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. And we ask this, O God, in the mighty name of our Lord